kinabukasan nga at sumama yung panahon, hindi na nga tayo makapag-survey, hindi pa tayo makaalis kagad. Kasi ang lakas talaga ng hangin, nakikita mo yung tent na parang napipipi. My God! Lamig ah! Saka yung ulan talaga na kung nasa loob ka, didinig mo talagang pak tumatama doon sa tent. You could just imagine yung weather na pinagdadaanan namin. Kinailangan magantay pa tayo ng konti para magkaroon ng konting bintana para makatawid tayo. Meron na tayong pagkain! Tapos nag-ihaw-ihaw na lang tayo doon. Tapos yung kung ano yung baon natin, yun na lang kinain natin for lunch, saka merienda. Kahit bumabagyo, roast bananas pa rin. Kahit napakasama ng panahon, may konting comfort dun sa ginagawa natin kasi parang kahit paano, enjoy naman adventure ba. Dumating yung kaibigan natin bangkero at tinanong kung okay na ba tayo kasi nakikita nila medyo nagkakaroon tayo ng window para makatawid. Madalian tayo nag-pack. Problema, yung bangka hindi makalapit sa tabi. Dahil laki pa ng maalon Kinailangan pa ng palutang para madala yung gamit natin papunta doon sa bangka. Pero malamig yung tubig. Sobrang lamig ng tubig. Compared to last year, mas malamig yung tubig ngayon. Alala ko kasi nagsuswimming pa ako dati. Ngayon talaga, ewan ko, kakaiba yung lamig. Lamig! Ito ang katotohanan sa wildlife filming. Hindi lahat ng pagkakataon ay nakikiisa sa iyo ang panahon. Tulad ng kahapon, di na naman tayo nakalaot dahil sa pabago-bagong panahon dito sa Camiguin Norte. Yung alon, napakalakas. Tapos yung hangin, ihip na malakas, mawawala. Kaya inabisuhan na rin kami ng mga bangkero natin kaibigan na wag nang pumalaot. Yan, umuulan na naman. So, pasok muna tayo. Chef mo, ano po yung ginagawa niyo? Sa mga araw na hindi kami makalaot, kung ano-ano ang mga naisip naming pagkakaabalahan. Dito lang kami sa bahay. So wala naman akong ginagawa. Naisipan kong ayusin yung journal ko at balikan yung mga magagandang alaala ng aking mga adventure sa buhay. Sarap balikan yung mga alaalang nagpasaya sa'yo, mga alaalang humugis sa pagkatao mo. Susunod na araw, ganun din. Masama pa rin yung panahon. Tulad nga na sabi ng mga bangkero at saka ng mga locals dito, ganun daw talaga. Pag nagbago panahon, minsan 3-4 na araw aantayin bago pwede na uling pagpatuloy yung biyahe. So, naisipan natin na bisitahin yung kaibigan natin dito from last year pa, si Umel. Balita ko, may mga bago siyang drawings. Ito si Umel, andun lang siya. Hindi siya nakakaalis ng bahay niya or nung bakuran nila dahil naka-wheelchair na lang siya. Okay naman siya. He looks healthier this year. Siguro matuturing ko siya isa sa mga personal heroes ko dahil sa kanyang outlook sa buhay. Yung lahat ng mga drawings niya, lahat ng paintings niya, inspired by the things he sees around him. Pero siyang painting ni Father Jomar. May mga paintings siya ng whales na bago. Meron siyang painting ng roses, flowers. Very creative si Umel Yung positivity niya, yung energy niya, nag-uumapaw. Nakaka-inspire yung fact na yung kanyang passion for life hindi nawala. Amidst sa mga pinagdaanan niya, hindi nawala yung alab ba na nasa loob niya.
Unti-unti nang nauubos ang aming araw. Matatapos na ang whale season. Papaalis na ang mga balyena sa babuyan pero hindi pa rin namin sila nakikita na malapitan. Nakaramdam kami ng pag-asa sa araw na ito. So buong araw natin hinahalugog yung dagat. So nung mga bandang 3 o'clock, medyo pagod na talaga yung team, nagkaroon tayo ng sighting bigla. Ito na ang pagkakataong hinihintay namin. Abangan ang mga susunod na pangyayari sa susunod na Miyerkules. Ako si Kiko Rusya, born to be wild. Pagkatagal-tagal na pag-aantay natin, may dalawa tayo nakita ng possible mom and calf, pero yung pangalawang nasa likod nag-fluke, medyo malaki, posibleng hindi calf yun.